Land Transportation Office mas maghihigpit pa laban sa mga hindi rehistradong sasakyan na bumabiyahe pa rin. Kung paano, alamin sa sentro ng balita ni Karen Villanda. Simula sa susunod na linggo, asahan na ang mas mahigpit na checkpoint ng Land Transportation Office para sa mga hindi rehistradong sasakyan. Ito'y para sa mahigpit na pagpapatupad ng No Registration, No Travel Policy. Matapos mga pag-alaman na sa 38 milyon na mga sasakyan sa bansa, 14 na milyon lang ang rehistrado sa LTO at higit 24 na milyon dito ang unaccounted o hindi rehistrado. Talaga magbababa tayo ng mga officers. In fact, bukas na bukas, no, we will coordinate now with our regions, no. Ang marami tayo nag-outreach na sila. Kahit dito sa Metro Manila, no, pinupuntahan na namin yung mga barangay para sa ganun, madalian sila magrehistro. Wala nang complaint na ang hirap magrehistro. No. Pinupuntahan na natin yan. Sa Metro Manila pa lang, aabot na sa 2 milyon na four-wheel vehicle ang hindi rehistrado. Pero sa datos ng LTO, malaking bilang ng mga hindi rehistrado ay mga motorsiklo na aabot sa 70% ng 24 million unaccounted vehicle. Una na nagbabala ang LTO na delikado ang pagsakay sa mga hindi rehistrado sa sasakyan dahil hindi ito dumaan sa roadworthiness ng LTO. Kaya naman si Jessa natakot ng sumakay ng habal papasok ng eskwelahan. Dapat po dumaan po sila sa process kasi mas okay kasi yun na kapag naka-registered siya, meron mga insurance ba, tama? Meron mga pwedeng, basta yung mga registered na mga motor, sila siguro yung mga safe na mas safe na pwedeng sakyan. Na-monitor din ng LTO na bumagsak na 20% ang bilang ng mga public utility vehicle na nagpaparehistro. Sa tanggapan ng LTO sa East Avenue, Quezon City, tambak na ang mga sasakyang impounded. Karamihan na ay mga pampasaherong sasakyan. Inaasama dadagdagan pa ito sa mahigpit na pagpapatupad ng No ORCR, No Travel. Para kasi sa mga mauhuli na walang rehistro, impounded ang mga sasakyan at magbabayad ng 10,000 piso na penalty para sa pag-ooperate ng hindi rehistradong sasakyan. Pero na isang LTO na kusa magparehistro ang mga may-ari ng sasakyan, lalo't aabot na sa 37 billion pesos ang nawawala sa revenue ng pamahalaan dahil sa mga hindi rehistradong sasakyan. This is on top of what we're earning already, yung revenue generation. Ang target kasi ng LTO this year is 31 billion. So if we're successful, medyo tight na tayo kasi end of the year, but if we're still, theoretically, if we're successful to do this, it's another 37 billion. Imagine the contribution to the national government na magagamit ng ating gobyerno para baba sa tao through social services. Plano naman ng LTO na hindi na lamang visual ang gagamitin sa pag-inspeksyon ng mga sasakyan bago makakuha ng rehistro, kundi gagamitan na rin ito ng mga makinarya sa susunod na taon upang mas matiyak ang roadworthiness sa mga sasakyan sa kalsada. Karen Villanda para sa Bayan.